Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. I'm back. So ito, meron tayong i-discuss ng pangmabilisan lang. So, pag-usapan natin itong brand ng pamumuno nitong si Bangag, BBM Marcos. Kasi napansin nyo ba na lahat ng kaalyado niya kailangan sinungaling, kailangan magnanakaw, kailangan may mga anomalyang ginagawa. Yan ang kanyang brand of kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas. Napansin nyo ba na halos lahat ng kumakampi kay Bangag ay sinasang-ayunan yung masama niyang ginagawa. At ano ba yung masama niyang ginagawa? Nang didekwat ng pera ng taong bayan. Akala nyo ba na kaya dumidikit sa kanya yung mga tao ngayon na kaalyado niya ay dahil gusto nila si Bangag? No. Meron silang nahihita at napapala. And most of it, 80% of it na napapala nila ay salapi. Salapi. 20% lang yung magamit nila yung pagiging presidente ni Bangag. But other than that, yun, salapi. At meron silang napakikinabangan dyan kay Bangag. Hindi dahil gusto nila si Bangag. Kaya pansinin nyo, lahat ng hinahire niya may mga anomalya. Itong si Boying. Di ba yung anak niyan drug addict? Di ba nahulihan niyan ng ilang kilong droga? Pero na-dismiss ang kaso. Kasi kahit gaano kalakas yung ebidensya, mas malakas yung tatay. Kahit gaano, mas malakas yung tatay kaysa sa ebidensya. 'Di ba? Tapos itong si Bangag. Unahin natin sa pinakaulo. Itong si Bangag, 'di ba Bangag 'yan? So we know that what he's doing is not good. Kasi Bangag nga. Tapos the fact na pinipili mong mamuno sa Pilipinas kahit na ikaw ay isang Bangag, niloloko mo ang taong bayan. At habang niloloko mo ang taong bayan, nagsisinungaling ka. At ang number one na reputasyon ng mga Marcos ay magnanakaw. Yan sila. Magnanakaw yung pamilya niya ever since. Nakita niyo naman, di ba, yung mga ari-arian nila at mga ill-gotten wealth nila na ninakaw ng mga magulang niya, na ngayon ay tinutuloy niya at gusto niyang kabugin yung ginawa ng magulang niya. So yan ang kanilang brand of pamumuhay. Ang magnakaw, magsinungaling at gumawa ng illegal. So ano ba yung mga pinagagawa niya lately? Number one, pinaka-latest, yung pagpapadukot nila kay PRRD at yung illegal na pagkidnap sa kanya. At wala namang pagkidnap na hindi legal, right? I mean na legal. Lahat naman ng kidnapping illegal. Yung pagdukot nila kay PRRD na itinapon sa The Hague, yan ang pinaka-latest. Katraidoran yan sa kababayan mo at sa iyong soberanya. At it's unconstitutional. Yan. Napakadaming ginagawa ni Bangag na hindi tama. At yung mga nasa linya niya at mga kumakampi sa kanya ay hindi rin gumagawa ng tama. Kaya kung papansinin mo, yung mga sumusunod kay Bangag, either kawatan yan, magnanakaw, o may nahihitang salapi kay Bangag. Yun. Kasi hindi naman gagawa ng kalokohan yung mga yan ng free. May bayad yan. Lahat ng may bayad yan. Tapos yung mga sinusubukan nilang bayaran na hindi mabayaran, yun yung ginigipit nila. Kasi yun lang yung paraan na kaya nila ang maging masamang tao sa kapwa nila. Yan ang brand ng pamumuno niya. Kaya kung kayo gusto nyo ng ganyang pamumuno, iboto nyo yung mga nasa linya niya, yung alyansang mga walang pakialam sa kapwa-tao. Kasi kung yung mga alyansa na yan, totoong makatao, bakit hindi sila umiimik sa pagkakakidnap kay PRRD? Kahit na nakinabang sila sa ginawa ni PRRD na paglilingkod sa bayan ng 6 years. Bakit? Kasi nga, political lang ang habol nila.
Hindi talaga nila mahal ang taong bayan. Hindi talaga sila para sa bayan. Kaya nagpapasalamat din tayo kay Bangag eh. Kasi kung hindi niya pinakidnap si PRRD, hindi mai-expose ang kasamaan nitong mga nasa alyansa. Ano ba yung kasamaan nila? Kasamaan na hindi sila totoong nagmamahal sa mga Pilipino. Na ang mahal lang talaga nila yung posisyon nila at yung salaping madedekwat nila sa taong bayan. 'Di ba? Na-expose kahit itong mga pinklawan, dilawan at mga nagkukunwaring human rights advocate daw. Oh, 'di ba na-expose? Kasi human rights is supposed to be for everyone. Kay criminal ka man o hindi ka criminal, human ka pa rin. Pero anong ginagawa nila? Hindi sila umiimik. At kung umiimik man sila, nagbubunyi pa sila na yung kababayan nila kinidnap at tinapon sa ibang bansa. 'Di ba? Kasi kahit na kanino mangyari yan, mali eh. Si PRRD man yan o kung kay Bongbong Marcos nangyari yan, magagalit din tayo eh kasi mali nga. Mali. 'Di ba? So, dito na-expose yung kasiraan ng klase ng pamumuno nitong si Bangag ay puro kasamaan, pang-aabuso, power tripping, at ilang beses na rin naman napatunayan yan dahil yung asawa niya, di ba, nagpakidnap nga ng mga bata gamit ang ISAP. Nagpa-power trip sila kasi sila yung nasa posisyon ngayon, right? So kung papansin niyo, wala sa hulog yung pamumuno niya. At tingnan mo, ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, mas lalong tumaas yung mga nagugutom, mga walang trabaho ang mga Pilipino dahil umaasa sa ayuda. Na yung ayuda naman yan, hindi naman nabibigyan lahat dahil ang binibigyan lang nila yung mga kakilala nila. And take note kukuha sila ng 10 bilyon para sa akap, ayuda, AX at kung ano-ano pa man. Pero ang ipapamahagi sa inyo, 1 million? Kung ilan lang ang ipapamahagi sa inyo, yung ilang bilyon, ibubulsa na nila yun. Yun. Kasi ganyan ang paraan ng pamumuno ni Bangag. Nag-umpisa sa kasamaan, kaya ang mga nasa ilalim niya masasamang tao rin. Hindi rin honest at hindi makatao at makabayan. Tingnan mo yan si Claire Castro, di ba attorney yan? May pinag-aralan, nag-aral ng husto para maging abogado. Pero nung nangyari sa kanya, daig pa niya ang asong kalye. Taga-kahol, kulang na lang kahit tain ni Bangag kakainin niya. Ganun. Nawawala ang edukasyon, ang pinag-aralan ng mga taong umaanib sa kulto ni Bangag. Kapag umanib ka na sa ilalim ni Bangag, yung prinsipyo mo nawawala. Yung prinsipyo mo, yung dignidad mo, tinatapakan mo na. Yung dati mong isinusuka mo siya, bigla mong kinakain uli yung sinuka mo. Kasi ganoon ang pamamaraan ni Bangag. Puro negatibo, puro kasamaan. Kaya kung gusto nyong manatili sa ganyang pamumuno, iboto nyo yung mga alyansang walang pakialam sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Kasi technically, those people who are not saying anything sa kidnapping na ginawa kay PRRD, sa mga pagnanakaw na ginagawa ng administrasyon ni Bangag at ng pinsan niyang Tambanakaw ay hindi sila nagsasalita. Kasabwat yung mga yan. May nahihita sila sa ginagawa ni Bangag kaya hindi sila nagsasalita. Ganyan ba ang klase ng pamumuno na gusto nyong mamuno sa bansang Pilipinas for the next how many years again? Kaya minumulat ko lang yung mga mata nyo. At kausap ko dito yung mga loyalista nga at mga pinklawan. Ganyan ba ang klase ng pamumuno na gusto nyo? Na alam naman natin kahit na pag magtutuwad kayo dyan at balibaligtarin nyo, alam nyo na si PRRD lang at ang kanyang leadership lang ang totoong nagmalasakit sa taong bayan. Sila lang yung hindi gumagawa ng pangungurap. Kasi tingnan nyo kung gaano kaunlad ang Davao City. At sino bang namumuno dyan at pinakatatay dyan? Mga Dutertes. So dyan nyo na lang tignan. Hindi nga nila napalago yung mga bayan nila. Do you think palalaguin nila yung buhay ng Pilipinas? No. Kasi ang pinapalago lang nila yung mga bulsa nila at yung sariling kapakinabangan lang. Kaya nagpapasalamat pa din ako na nangyari itong mga nangyari ngayon kasi na-expose sa taong bayan kung ano ang totoong mga pagkatao nitong mga nasa politiko ng ilang taon na
na wala namang ginagawa kundi magpalaki ng mga ari-arian at bahay at magpakapal ng bulsa. So yan ang totoong na-expose ngayon. Si PRRD ang nagsasakripisyo para makita natin ang bigger picture kung anong nangyayari sa bansang Pilipinas. Dahil kung tutuusin, maliit lang ang Pilipinas pero hindi umuunlad. Dahil yan sa mga inuupo ninyong mga Pilipino sa gobyerno. Kaya nakasalalay pa din sa inyo kung paano mababago ang bansang Pilipinas kung pipili kayo ng tama na hindi na mga makasarili, magnanakaw, sinungaling at ang iniisip lang ay ang pansariling kapakinabangan at pansariling plano na maghari at kumuha ng posisyon. Yan. Kung yan ang mga gusto nyong klase ng politiko, iboto nyo yung mga kaalyansa ni Bangang. Kasi for sure, sa lusak talaga pupulutin ang bansang Pilipinas. Yan ang iboto nyo at sigurado akong wala nang patutunguhan ng bansang Pilipinas. Wala nang mauuwian talaga na Pilipinas dahil wasak na. Okay? So maging maingat kayo at maging matalino. Alam ko matalino naman kayo eh. So gamitin nyo sa tama yung katalinuhan nyo. Okay? Yun lang naman ang masasabi ko. God bless everyone. Babush.